Laging gawin ang iyong pinakamahusay, ang nagpapabagong karunungan ni Jim Rohn. Ako si Jim Rohn. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na maaaring makainis sa ilan, ngunit magpapalaya sa iba. Ang kayamanan ay hindi swerte. Hindi ito koneksyon sa politika. Hindi ito pribilehyo. Ito ay isang pormulang espiritual, ayon sa Biblia, matematikal, at ngayon ay siyentipiko na rin. At ang pinakakahanga-hanga. Itinuro na ng Diyos ang pormulang ito libu-libong taon bago pa man umiral ang agham. At habang maraming tao ang umaasang magbabago ang buhay ng kusa, sinabi na ni Jesus, mangyari ito ayon sa iyong pananampalataya. Mateo Kabanata 9, talata 29 at kinukumpirma ngayon ng agham, ang pinaniniwalaan mo ng may matibay na paninindigan hinuhubog nito ang iyong pag-ugali, ang iyong mga pagpipilian, at sa huli, ang iyong realidad. Ngunit hayaan mong itanong ko sa iyo. Tunay ba na naniniwala kang karapat-dapat kang umunlad? O sa kaibuturan mo, nakakaramdam ka ng takot, pagkakasala, o hiya kapag naiisip mo ang pera? Dahil kung natatakot ka sa salapi, ang salapi ay matatakot sa iyo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang formula ng kayamanan sa paraang simple, direkta, at madaling isagawa. Ito rin ang nagpabago ng aking buhay. At kaya rin itong baguhin ang iyo kung papayagan mo. Nang matuklasan ko na nagsisimula ang lahat sa ating kalooban, para akong may nagbukas ng ilaw sa isang silid na matagal ko nang pinamuhayan sa dilim. At nakakatuwa dahil matagal na itong nilinaw ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhasyan ng Diyos. At inilaan ko ang malaking bahagi ng aking kabataan sa paghihintay na makita muna bago ako maniwala, ngunit hindi iyan ang tamang daan. Kailangan munang maniwala. Kailangan munang magpahayag. Kailangan munang ideklara ng may pananampalataya. Tinatawag ito ngayon ng agham na neural programming, cognitive psychology, o confirmation bias. Ngunit libu-libong taon na itong tinatawag ng Diyos na pananampalataya. Doon ko naunawaan ang isang bagay na hindi komportable, hindi ang mundo ang naglilimita sa akin, kundi ako mismo. Napapansin mo ba kung paanong karamihan sa mga tao ay nagsasalita tungkol sa kakulangan bago pa man sila magsalita tungkol sa mga posibilidad? Hindi ko kaya, hindi ito para sa akin, wala akong swerte. Nagkataon lang ba na ang mga taong ito mismo ang nabubuhay sa ganoong uri ng realidad? Ilang beses mo na bang inulit ang mga ganoong pahayag nang hindi mo namamalayan? Inuulit ko iyon. Araw-araw. At hindi naman ako negatibong tao, hindi ko lang talaga nauunawaan ang prinsipyo. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, hindi na maaaring maging mas direkta pa ang mga kawikaan. Kaya magtatanong ako sa iyo ng isang simpleng tanong, ngunit malalim, ano ang idinedeklara mo tungkol sa iyong sarili? Dahil kung gumising ka at sinasabing mahirap ang buhay, gagana ang iyong utak buong araw upang patunayan na tama ka. Kung sasabihin mo na wala akong pagkakataon, babaliwalain mo ang lahat ng lalabas. Kinukumpirma ng agham na sinasala ng utak ang realidad batay sa iyong paniniwala, ito ang tinatawag na reticular activating system. Alam na ng Diyos ito bago pa man umiral ang anumang laboratorio. Ngunit ang mas nakakagulat sa akin ay hindi ang lakas ng paniniwala kundi ang takot ng mga tao dito. Takot mangarap. Takot maniwala. Takot magmukhang mayabang dahil sa pagnanais na umunlad. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng pagkakasala dahil lang sa gusto mong magkaroon ng mas magandang buhay? Na para bang kasalanan ang maghangad ng paglago? Ngunit hindi kinokondena ng Biblia ang kasaganaan, kinokondena nito ang kayabangan, kinokondena ang kasakiman, kinokondena ang pagmamataas. Ang kasaganaan na may layunin ay karangalan sa manlilikha. Kinailangan kong matutunan ito sa sarili kong karanasan. Dumating ang isang panahon na tila nagkakamali ang lahat. Ako ay baon sa utang, walang katiyakan, at bigo. At isang araw, pagod na pagod, sinabi ko ng malakas, sa tingin ko, hindi ginawa ang buhay para sa akin. Para lang itong paghihinagpis. Ngunit ito ay isang binhi. At ang mga binhi ay lumalaki, lalo na ang masasamang binhi kapag hindi mo napapansin. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong lumala ang lahat. Hanggang sa nagtanong ang mentor ko, Jim, bakit mo sinasabi iyan tungkol sa iyong sarili? At sumagot ako ng halos walang pag-isip dahil totoo. Umiti siya at sinabi, hindi, Jim. Naging totoo lang yan dahil inulit mo. Doon ako natunaw.
Naramdaman kong maliit ako, nahihiya ngunit nagising din dahil sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi ko inilalarawan ang realidad, nililikha ko ang realidad. At umiyak ako. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkaunawa. Para bang sinasabi ng Diyos, "Anak, ibinigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng salita, gamitin mo ito ng may karunungan." Kaya't sinimulan kong subukan ang isang bagong paraan ng pagsasalita. Hindi nang may kayabangan, kundi nang may pananampalataya, ako ay natututo. Ako ay lumalago. Ako ay may kakayahan. May mas malalaking plano ang Diyos para sa akin. Sa una, tila kasinungalingan. Ang isip ay lumalaban. Ngunit ang pananampalataya ay hindi damdamin, ito ay isang pagpipilian. At may isang pambihirang nangyari, nagsimulang lumitaw ang maliliit na pagkakataon. Nagsimula akong makakita ng mga bagay na matagal nang naroon. Dahil ang pananampalataya ay hindi lang lumilikha ng tadhana, binubuksan nito ang mga mata sa daan. At marahil iyan mismo ang nararanasan mo ngayon. Marahil hindi ka bigo nakabulag ka lang sa sarili mong potensyal. Marahil ang problema ay hindi kawalan ng talino, kontak, kagandahan, pera, o diploma. Marahil ang problema ay panloob, takot, lumang paniniwala, mga salitang nabigkas ng hindi namamalayan. Sino ang nagkumbinsi sa iyo na hindi mo kaya? Sino ang nagturo sa iyo na mapanganib ang kasaganaan? Sino ang nagtanim ng ideya na ikaw ay kulang? At bakit naniniwala ka pa rin dito? Natutunan ko na hindi mo kailangang hintayin na gumanda ang iyong buhay upang magsimulang magsalita tulad ng isang taong may mas magandang buhay. Kailangan mo munang magsalita. Ang salita ang nauuna. Laging nauuna. Laging mauuna. At kapag nagdeklara ka ng may pananampalataya, nagbabago ang iyong katawan, nagbabago ang iyong paninindigan, nagbabago ang iyong interpretasyon, nagbabago ang iyong mga desisyon. At kapag nagbago ang iyong mga desisyon, nagbabago ang iyong tadhana. Ngunit mag-ingat, hindi sapat na ulitin ang mga parirala na parang loro. Kailangang damhin, isipin, mailarawan, makita ang sarili mo sa kabilang panig. Hindi bilang pantasya, kundi bilang isang taong naglalakad kasama ng Diyos sa paglalakbay ng layunin. Dahil kapag ang paniniwala ay umaayon sa pagkilos, disiplina, at responsibilidad, ang mga himala ay hindi na nagiging eksepsyon, nagiging bunga ang mga ito. Kaya't ito ang aking paanyaya, hindi ito isang kahilingan, hindi isang pangako, ito ay isang eksperimento, sa loob ng susunod na 7 araw, sa tuwing may isip o masasabi mo ang isang bagay na negatibo tungkol sa iyong sarili, huminto, huminga, at palitan ito ng isang pagpapatibay ng pananampalataya. Isang bagay na simple, direkta, at posibleng mangyari, tulad ng, "Ako ay nagiging mas matalino sa bawat hamon. Hinuhubog ako ng Diyos. Karapat-dapat akong lumago. Gawin ito ng may layunin. Gawin ito ng may kamalayan." At obserbahan, hindi lang ang nagbabago sa paligid mo, kundi ang nagbabago sa loob mo. Dahil bago gumanda ang buhay sa labas, kailangang gumanda muna ito sa loob. At kapag gumanda na sa loob, wala nang makakapigil pa. Ako ang patunay niyan. At kung gumana ito sa akin, na nagsimula ng walang pera, walang direksyon, at walang paniniwala, bakit hindi ito gagana sa iyo? Pagkatapos ng lahat, ikaw din ay nilikha ng Diyos. At hindi gumagawa ang Diyos ng mga tao na walang layunin. Hindi kailanman gumawa. Hindi kailanman gagawa. Nang tuluyan kong maunawaan na ang pagkakaroon ng pera at ang pagkakaroon ng mayaman na buhay ay magkaibang-magkaiba, para akong nasampal sa realidad. At masakit, dahil sa loob ng mahabang panahon, naniniwala akong ang problema ay ang ekonomiya, ang gobyerno, ang sweldo, o ang kawalan ng oportunidad. Ngunit isang araw, nabasa ko sa mga kawikaan, ang taong matalino ay nag-ipon para sa kinabukasan, ngunit ginagastos ng hangal ang mayroon siya. At, nang may pagpapakumbaba, kinailangan kong aminin, namumuhay ako tulad ng isang hangal. Hindi dahil sa wala akong pananagutan, kundi dahil walang nagturo sa akin ng ibang paraan. At marahil ay makikita mo ang iyong sarili dito. Ilang beses na bang naubos ang iyong sweldo bago matapos ang buwan? Ilang beses mo nang ipinangako na magsisimula kang mag-ipon kapag kumita na ng mas malaki? Ilang beses ka na bang bumili ng isang bagay para lang maramdaman, kahit pasaglit, na nagbibigay ka ng gantimpala sa pagod? At pagkatapos ay dumating ang pagkakasala, ang bayarin, ang stress. Parang pamilyar ba? Ipinaliliwanag ito ng agham ngayon, 65% ng mga tao ay gumagastos ng emosyonal, hindi ng rasyonal.
Hinahanap ng utak ang agarang ginhawa, hindi ang pagtatayo ng kinabukasan. At tingnan kung gaano ito kagulat-gulat, matagal na itong sinasabi ng Biblia bago pa man umiral ang sikolohiya. Alam ng Diyos na kung walang disiplina, ang ating likas na pag-ugali ay hahantong sa pag-aaksaya. Naranasan ko ito sa isang nakakahiya na paraan. Sa edad na 25 taon, pagkatapos ng 6 na taong pagtatrabaho, nagtanong ang mentor ko, "Jim, magkano na ang naipon mo hanggang ngayon?" Tumawa ako, iniisip na nagbibiro siya. At sumagot ako, "Wala." Tinitigan niya ako ng ilang segundo at sinabi ng mahinahon, ngunit matatag, "Kung gayon, binayaran ka ng buhay, at hindi mo binalikan ng bayad ang buhay." Hindi ko kailanman nakalimutan ang pariralang iyon. Uminit ang mukha ko, kumulo ang sikmura ko, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hiya hindi sa aking realidad, kundi sa aking mga gawi. Dahil madaling magbigay katuwiran, maliit lang ang kita ko, ang lahat ay mahal, imposibleng mag-ipon ngayon. Ngunit alam mo ba kung kailan mahalaga talaga na magdesisyon kung ano ang gagawin sa pera? Kapag ito ay kaunti pa lang. Kung hindi mo alam kung paano pamahalaan ang 100, hinding-hindi mo mapapamahalaan ang 1,000. At kinailangan kong matutunan ito sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan. Ang kayamanan ay hindi nagsisimula kapag dumating ang pera, dumarating ito kapag nagbago ang pag-ugali. At tingnan mo pa ang natuklasan ko, maraming tao ang natatakot sa pera. Natatakot na umunlad. Natatakot na magmukhang sakim. Natatakot na lumayo sa mga tao. Ngunit hindi binabago ng pera ang sinuman, pinalalaki nito kung sino ka na. Sa kamay ng isang taong ginagabayan ng Diyos, ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi idolo. Sinabi ni Mary kay Ash, isang babaeng may pananampalataya na nagtayo ng isang bilyonaryong imperyo, na ang kasaganaan ay bunga ng paglilingkod sa kapwa ng may kahusayan. At iyon mismo ang ipinamuhay niya nang may layunin, pagkabukas palad, at integridad. Hindi ito swerte, ito ay prinsipyo. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit napakaraming tao ang nagsisikap kumita ng pera, ngunit hindi naglalaan ng 10 minuto para matutunang pangasiwaan ito? Bakit gumugugol ang isang tao ng mga taon sa pag-aaral para makakuha ng trabaho, ngunit hindi kailanman nag-aral tungkol sa pananalapi? Kakulangan ba ito ng kakayahan, o simpleng takot na harapin ang realidad? Dahil nangangailangan ng lakas ng loob upang aminin na hindi maayos ang buhay pinansyal. At ang lakas ng loob ay pananampalataya na kumikilos. Kinailangan kong isagawa ang lakas ng loob na ito sa simpleng paraan, lumikha ako ng isang gawi. Sa tuwing nakakatanggap ako ng $1, nagtatabi ako ng isang bahagi. Sa konteksto ng pag-convert ng pera, ang tinatayang halaga ng $1 ay isasalig sa Philippine Peso Ang $1 ay katumbas ng humigit kumulang 56 na piso. Sa simula, parang katawa-tawa, napakaliit kaya muntik na akong sumuko. Ngunit ang lahat ng disiplina ay nagsisimulang parang maliit. At isang araw, napagtanto ko na hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ako ay nagiging isang tao na nagpaparangal sa kung ano ang natatanggap niya. At kapag inalagaan mo ng mabuti ang kaunti, ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang marami. Ngayon, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang tahimik na siklo, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, bumibili ng isang bagay upang maibsan ang pagkabalisa, at inuulit. Nang hindi namamalayan, ipinagpapalit nila ang kinabukasan para sa 5 minutong kasiyahan. At hindi ko sinasabi ito para hatulan, sinasabi ko ito dahil ako ang taong iyon. At nakaalis lang ako sa siklong ito nang tumigil ako sa pagtatanong ng magkano ang kinikita ko, at nagsimulang magtanong ng ano ang ginagawa ko sa kinikita ko. Kaya, kung papayagan mo akong mag-imbita, hindi kailangang maging panghabang buhay, 30 araw lamang, sa tuwing makakatanggap ka ng pera, anumang halaga, magtabi ng 10%. Hindi mahalaga kung maliit lang. Hindi mahalaga kung walang nakakakita. Hindi mahalaga kung parang walang silbi. Dahil ang layunin ay hindi yumaman sa loob ng 30 araw, kundi patunayan sa sarili mo na ikaw ang may kontrol, at hindi ang pera. Iyan ang tunay na kalayaan sa pananalapi. At kapag naging dominante ka sa pera, may isang pambihirang nangyayari, bumababa ang takot. Bumababa ang pagkabalisa. Ang kinabukasan ay nagsisimulang maging posible, abot kamay, totoo. Dahil ang kayamanan ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang gawi. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon, tahimik, hindi nakikita ng iba, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. At pinararangalan niya iyon.
Alam ko na marahil ay hindi ka nagsimula ng maayos. Hindi rin ako. Ngunit hindi iyon mahalaga. Dahil ang kayamanan ay hindi tungkol sa kung nasaan ka, ito ay tungkol sa kung saan ka nagpasya na pumunta simula ngayon. At ang desisyon ay hindi nangyayari sa pitaka, nangyayari ito sa puso. Natutunan ko na ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga pinto, ngunit ang trabaho ang tumatawid sa mga iyon. At, sa loob ng mahabang panahon, naisip ko na sapat na ang maniwala. Sinabi ko, isang araw magbabago ang buhay ko. Ngunit patuloy kong ginagawa ang eksaktong parehong mga bagay. Hanggang sa hinarap ako ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi ito hindi kumpleto, hindi ito mahina, ito ay patay. At kapag patay ang isang bagay, hindi ito nagbubunga. Sa sandaling iyon ko naunawaan na hindi sapat ang humiling sa Diyos, kailangan kong lumakad kasama Niya. At marahil alam mo ang pakiramdam na iyon. Ikaw ay nananalangin, nangangarap, nagnanais, ngunit pagdating ng Lunes, pareho pa rin ang lahat. Pumupunta ka sa trabaho na hindi ka ginaganyak, ginagawa mo ang pinakamaliit na kailangan, umaasa ka na mabilis na matatapos ang araw at naghihintay ka na may isang pambihirang mangyari ng kusa. Ngunit sabihin mo sa akin ng tapat, paano maibibigay sa iyo ng buhay ang pinakamahusay kung ibinibigay mo ang pinakamaliit? Paano ka makakaani ng malaking ani sa mga binhi na itinapon ng kalahati lang? Napatunayan na ito ng agham, 80% ng mga tao ay hindi nasisiyahan sa kanilang sariling buhay propesyonal, ngunit mas mababa sa 10% ang gumagawa ng isang bagay na patuloy upang baguhin iyon. Hindi dahil sa tamad sila, kundi dahil sila ay natatakot. Takot mabigo, takot sumubok, takot marinig ang ihindi, takot matuklasan kung ano talaga ang kaya nilang gawin. At ang takot ay komportable dahil hindi ito nangangailangan ng pagkilos. Ngunit hindi gumagana ang Diyos sa comfort zone, nagtatrabaho siya sa teritoryo ng lakas ng loob. Naranasan ko ito sa isang paraang halos katawa-tawa o trahedya, depende sa pananaw. Nang magsimula akong magbigay ng mga panayam, inisip ko ang mga punong-puno ng tao na auditorium, palakpakan, pagkilala. At sa unang gabi, lumitaw 6 na tao. 6. At 2 ay naroon lang dahil nagkamali sila ng silid. Maaari akong umalis, magreklamo, sabihin kapag nagkaroon ako ng mas maraming tao, doon ako magsisikap. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nagsabi, Jim, kung hindi mo pinararangalan ang maliit, hindi mo matatanggap ang malaki. Kaya't ibinigay ko ang pinakamahusay na talumpati ng aking buhay sa 6 na tao. At pagkaraan ng ilang buwan, isa sa kanila ang nagrekomenda sa akin para sa isang kaganapan na nagpabago sa buong karera ko. Sa araw na yon, natutunan ko, sinusubok muna ng Diyos ang iyong pagbibigay bago niya ipagkatiwala sa iyo ang gantimpala. At kaya't lagi akong nagtatanong, naghihintay ka ba ng motibasyon upang kumilos, o pinapayagan mo ba ang pagkilos na lumikha ng motibasyon? Dahil iniisip ng karamihan sa mga tao na kailangan muna nilang magkaroon ng gana bago magsimula. Ngunit eksaktong kabaliktaran ang nangyayari, kapag kumilos ka, naglalabas ang utak ng dopamine at lumilitaw ang kagustuhan. Sumasang-ayon dito ang agham at ang Biblia, ang pagkilos ay lumilikha ng buhay. Maging si Jesus ay pumili ng mga disipulo na nagtatrabaho, hindi nagpapahinga. At tingnan mo ang nakaka-interes, kapag kumilos ka ng may layunin, nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad kung saan wala naman noon. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Kapag nagsimula mong tingnan ang trabaho bilang isang kasangkapan ng Diyos, at hindi bilang isang parusa, ang iyong mga kamay ay hindi na nagdadala ng bigat, nagsisimula na itong magdala ng tadhana. Tingnan, halimbawa, si Kurt Warner, isang Kristiyano na nagtrabaho ng maraming taon sa pag-impake ng mga grocery sa isang supermarket bago siya naging VP ng Super Bowl. Hindi niya alam kung kailan darating ang pagkakataon, ngunit alam niya na kapag dumating, kailangan niyang maging handa. At handa siya. Hindi siya naghintay na gumanda ang buhay para kumilos-kumilos siya hanggang sa gumanda ang buhay. Iyan ang kapangyarihan ng kombinasyon ng pananampalataya at trabaho. Kaya magtatanong ako sa iyo, hindi para akusahan ka, kundi para gisingin ka, ibinibigay mo ba sa iyong trabaho ang sapat lang para hindi ka matanggal? Naglalaan ka ba ng oras sa iyong layunin o naghihintay ka lang na kumatok ito sa pintuan? Kailan ang huling beses na gumawa ka ng isang bagay na mahirap kahit walang gana? Dahil doon mismo nagsisimula ang pagbabago. At huwag mong isipin na ang kahusayan ay perpekto. Ang kahusayan ay intensyon. Ito ay pangako.
Ito ay ang paggawa ng iyong pinakamahusay sa mga mapagkukunan na mayroon ka ngayon. Ito ay ang pag-aaral ng 20 minuto bawat araw. Ito ay ang paglalaan ng sarili kapag walang nakatingin. Ito ay ang pagtupad sa pangako na ginawa mo sa iyong sarili. Ito ay ang pagpapatuloy kahit walang palakpakan. Ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak sa likod ng entablado, matagal bago lumabas ang entablado. Kaya, kung papayagan mo ako, narito ang isang simpleng hamon, ngunit makapangyarihan, sa susunod na 10 araw, maglaan ng 1 oras araw-araw, 1 oras lamang, sa isang bagay na nagtatayo ng iyong kinabukasan. Hindi ang kinabukasan ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, hindi ang kinabukasan ng mga inaasahan ng iba kundi ang iyong kinabukasan. Maaari itong maging pag-aaral, pagpaplano, pagsasanay, paglikha, pagnenegosyo, pag-organisa, pagsusulat, o paglilingkod. Ngunit gawin ito ng may intensyon, na para bang nagmamasid ang Diyos dahil siya ay nagmamasid. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin, kung hindi nagbago ang iyong enerhiya, kung hindi tumaas ang iyong pagpapahalaga sa sarili, kung hindi nagsimulang dumami ang iyong mga ideya. Dahil kapag ginawa mo ang iyong bahagi, ginagawa ng Diyos ang bahagi na hinding-hindi mo magagawa ng mag-isa. Hindi ginagantimpalaan ng buhay ang naghihintay, ginagantimpalaan nito ang nagpapakita ng sarili. Natutunan ko na ang mga himala ay umiiral. Ngunit halos palagi, dumarating ang mga ito na nakabalakayo bilang trabaho. At kapag naunawaan mo iyan, napagtanto mo na hindi ka kinakalaban ng buhay, iniimbitahan ka nitong lumahok. Hindi para maging tagamasid, kundi tagapagtayo. Hindi para makaligtas, kundi para mamukadkad. Dahil hindi ka nilikha para sa kalahating pagsisikap, kalahating pangako, o kalahating buhay. Ikaw ay nilikha para sa kaganapan. At ang kaganapan ay nagsisimula kapag nagpasya kang kumilos. Ngayon, hindi kapag madali. Hindi kapag may oras ka pa. Ngayon, huli ko nang natuklasan na ang pagkakaroon ng pera at ang pagkakaroon ng mayaman na buhay ay ganap na magkaiba. At kinailangan kong tumingin ng mabuti sa salamin upang aminin iyon. Dahil sa loob ng maraming taon, naisip ko na kapag kumita ako ng mas malaki, sa wakas ay magiging masaya ako, magkakaroon ng kapayapaan, makakaramdam ng layunin. Ngunit isang araw, napagtanto ko na kung ang kaligayahan ay hindi kasya sa kaunti, hindi rin ito kasya sa marami. At sinabi na ito ng salita ng Diyos ng perpekto, ano ang pakinabang sa isang tao kung mapanalunan niya ang buong mundo at mawala naman ang kanyang kaluluwa. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iniipon mo, ito ay tungkol sa kung sino ka habang naglalakbay. At ang agham, nakakagulat, ay kinukumpirma ito ngayon. Ipinapakita ng mga pananaliksik na, pagkatapos ng isang tiyak na pinansyal na punto, ang pagtaas ng kita ay hindi nagpapalaki ng kaligayahan, ngunit ang layunin, relasyon, espiritualidad, at kontribusyon ang nagpapalaki. Sa madaling salita, ang tao ay hindi nilikha para lamang mabuhay. Kami ay nilikha upang makabilang, maglingkod, umibig, lumago. Maaaring bumili ang pera ng kaginhawaan, ngunit hindi kahulugan. At ang kahulugan ay hindi ibinebenta. Kinailangan kong matutunan ito sa praktikal na paraan. May isang panahon na masyado akong naglalakbay, masyadong nagtuturo, masyadong nagpo-produce, kaya't lahat ay nagkahalo, tagumpay, schedule, mga obligasyon, mga inaasahan. At, sa kabila ng pamumuhay sa gusto ko, nakaramdam ako ng isang tahimik na kawalan, halos hindi napapansin, iyong uri na walang nakakakita, ngunit kumakain sa loob. Isang gabi, nag-iisang kumakain ako sa isang hotel, pagkatapos ng isang malaking kaganapan, at napagtanto ko, wala akong kasalo sa sandaling iyon. Maganda ang restaurant, mahal ang pagkain, ngunit ang silya sa harapan ko ay walang laman. At, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, nakaramdam ako ng kalungkutan. Hindi ako umiyak, hindi ako nagdrama, nanatili lang ako doon, tahimik at naunawaan ko na kalahati lang ang kayamanan na itinatayo ko. Ang presyo ng isang mamahaling pagkain ay hindi na isasalin dahil hindi ito makumpirma sa teksto. Sa panahong iyon ko nakita ang isang tao upang makasama sa buhay at nagbago ang lahat. Hindi sa pananalapi kundi sa emosyon. Dahil ang pagbabahagi ng isang pangarap ay mas mahalaga kaysa sa pagkamit nito ng mag-isa. At sa sandaling iyon natutunan ko ang isa sa pinakamagagandang aral ng aking buhay, ang kasaganaan ay hindi isang bagay na hawak mo sa iyong mga kamay, ito ay isang bagay na buhay mo sa puso. Ang tamang ngiti, ang tamang usapan, ang tamang yakap mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. At marahil alam mo ang pakiramdam na yon. Marahil may pera ka, ngunit wala kang kapayapaan.
Marahil may mga tagumpay ka, ngunit wala kang pahinga. Marahil ay nakapag-ipon ka ng mga bagay, ngunit nasayang mo ang oras. At ang oras, taliwas sa pera, ay hindi na bumabalik. Napapansin mo ba kung paano ka pinapalakpakan ng mundo kapag ikaw ay nananalo, ngunit ang katahimikan ang naghahayag kung sino talaga ang masaya? Napapansin mo ba na ang mga taong may mas kaunti ay tila mas ganap? Palagi kong sinasabi na ang estilo ng buhay ay hindi luho, ito ay intensyon. Hindi ito ang paggastos ng malaki, ito ay ang pagpapahalaga ng tama. Ang isang rosas na inihanda sa tamang oras ay mas mahalaga kaysa sa isang mamahaling regalo na inihanda ng huli na. Ang isang simpleng hapunan kasama ang isang taong mahal mo ay mas mahalaga kaysa sa pinakamahal na mesa na napapalibutan ng mga tao na tinitiis ka lang. Hindi sinasabi ng Biblia na mamuhay upang humanga. Sinasabi nito na mamuhay sa pag-ibig. At may mga taong maganda ang pagkakaintindi nito. Tulad ni Tim Tebow, halimbawa. Siya ay may katanyagan, pera at atensyon. Ngunit nagpasya siya na ang tagumpay na walang layunin ay hindi tagumpay, ito ay pag-aaksaya. Kaya't binago niya ang impluwensya sa serbisyo, ang mga mapagkukunan sa epekto, ang mga tagumpay sa pangangalaga sa kapwa. At ngayon, kapag pinag-uusapan siya, hindi lang nila naaalala ang atleta, naaalala nila ang habag, ang pananampalataya, ang buhay na nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Iyan ang uri ng kayamanan na hindi kayang sirain ng oras. At tatanungin kita, nang may pagmamahal, nagtatayo ka ba ng buhay na gusto mong mamuhay, o isang buhay lang na gusto mong ipakita? Nagkokolekta ka ba ng mga bagay o ng mga alaala? Naghahanap ka ba ng estado o kahulugan? Kapag tumingin ka sa paligid, nakakakita ka ba ng mga tao, o nakakakita ka ng mga bagay na pumapalit sa pagmamahal? Dahil ang pamumuhay para makapagpahanga ay nakakapagod, ngunit ang pamumuhay para maipahayag ang pasasalamat ay nakapagpapalaya. Ang tunay na kasaganaan ay kapag gumising ka ng may kapayapaan, matulog ng may layunin, at sa gitna ng lahat ng ito, nakakangiti ka. Hindi mahalaga ang laki ng iyong bahay kung wala itong tawanan. Hindi mahalaga ang modelo ng iyong sasakyan kung wala kang mapupuntahan ng may kagalakan. Hindi mahalaga ang balanse sa account kung ang kaluluwa ay nasa kakulangan. At hindi ito nangangahulugan ng pag-iwan sa pera o pagkaramdam ng hiya tungkol dito. Ang pera ay isang biyaya kapag ginagamit ng may karunungan. Hindi kailanman hiniling ng Diyos ang kahirapan, hiniling niya ang pananagutan. Ang problema ay hindi ang magkaroon, kundi ang maangkin. Ang pera ay dapat na lingkod, hindi kailanman Panginoon. Kaya, kung papayagan mo ako ng isang paanyaya, hindi kailangang maging panghabang buhay, 5 araw lamang, piliin mong mamuhay ng may higit na intensyon. Tawagan ang isang taong mahal mo. Magpatawad sa isang tao. Kumain ng hindi tinitingnan ang telepono. Maglakad ng mabagal. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na. Pagmasdan ang langit. Magbigay ng isang bagay sa isang taong hindi makakapagbalik sa iyo. Ang mga kilos na ito ay walang bayad at gayunpaman, ito ay kayamanan. Dahil sa huli, hindi itatanong ng buhay kung magkano ang kinita mo, itatanong nito kung sino ka. At kapag namuhay ka ng may layunin, pag-ibig, pagkabukas palad, presensya, at pananampalataya, may isang pambihirang nangyayari na pagtanto mo na mayaman ka na hindi mo lang alam. At pagkatapos, ang lahat ng darating, pera, oportunidad, tagumpay, ay humihinto sa pagiging pangangailangan at nagiging bunga. Isang magandang bunga ng isang puso na nakaayon sa Diyos. Kung may isang bagay na gusto kong dalhin mo, ito ay ito. Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob, sa pananampalataya na pinili mong alagaan, sa mga salita na pinipili mong patunayan, sa mga aksyon na isinasagawa mo araw-araw. Kapag ang iyong puso, ang iyong isip, at ang iyong pag-ugali ay umaayon sa idineklara na ng Diyos tungkol sa iyo, ang buhay ay humihinto sa pagiging survival at nagiging layunin. Wala nang higit pa ang nagpapabago kaysa rito. At kung ang pag-isip na ito ay nagbigay ng kahulugan sa iyo, huwag kang huminto rito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ngayon ay ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito, at magkasama, aakyat tayo ng isa pang hakbang patungo sa isang buhay na mas matalino, mas may kamalayan, mas malakas 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hihintayin kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo sa paglago.